Before that happened, ito muna kaming dalawa, super happy and enjoy together while he is teaching me how to drive in a not very comfortable situation. Kasi in this part kasi of the road is hindi masyadong plain yung land, kaya medyo mahirap mag-drive dito. Kasi sa road naman, kaya ko nang mag-drive. Pero ito kasing asawa ko, gusto niyang matutunan ko pa how to drive in this kind of, say it is more in a real life situation daw. Eh yung road nga, yung real life situation eh. Hindi ka naman dadaan dun sa mahirap na road kung meron namang concrete, diba? Pero para din naman to sa akin. So, I'm really thankful din to my husband kasi he's allotting time to teach me. I know this is for me naman talaga. Ako lang yung nag-e-enarte. Kaya naman yung pag-drive namin dyan kasi siya yung control ng aking kamay and I was the one who is controlling the gas. Pakaswabe pa nga ng pa-turn-turn naming dalawa dyan. Kailang ikot din kami dyan and na-amaze nga ako kasi hindi kami natutumba kahit medyo slope na yung position namin kasi nga he knows how to drive naman talaga. Never ko talaga na-imagine yung sarili ko na magdadrive ako ng scooter or motorcycle or even nga nung bike eh. Kasi hindi talaga ako interested sa mga ganito. Pero ngayon no, na-realize ko lang na why not to try new things? Wala namang ibang makikinabang kung matututunan mo yung isang bagay kundi ikaw rin lang naman. Of course, doble ingat lang talaga. Ito na yung na-crush na kami. Hindi siya nakuha ng camera kasi time-lapse to and lagay lang namin yung camera sa corner. Pero as you can see naman, tumba talaga kami ng very light. Thanks God at hindi masyado sobra yung nangyari sa amin. Kala ko nga walang sugat yung asawa ko kasi smile pa yan. Diba? Yes. How do you feel? Yes, it will be everything fine except this part. Tapos nga, pagdating namin sa room, sa hut kung saan kami nag-stay, hugasan niya agad ng drinkable water. O sabi ko sa kanya, sabunan niya kasi mabuti na yung nagpapakasigurado tayo. So, yan nga, sinabunan niya din. And then, hinugasan talaga namin ng mabuti kasi hindi natin alam kung saan tumama yan. Maybe sa part ng scooter. Yes, I think sa part talaga ng scooter. Kaya pinuhugasan ko sa kanya ng mabuti kasi mga bakal yung nandoon and hindi maiiwasan yung kalawang. And ako pa naman si OA. Kailangan hugasan niya ng mabuti. Ako naman, wala akong sugat pero naipit yung paa ko dun sa may silinyador ata yun. Imagine yung buong bigat ng scooter na punta sa paa mo. And after this, napagdesisyonan namin pumunta sa Puro, kaila mama. Tita Mitch! Why we're here? Kay na disgrasya ka. Kay! Na. Sabi ko na gid na damguhang ko gayud ina. Sanin ka ma-disgrasya? Na-disgrasya kami pa rin ako. Na. Kay paano nag-drive din eh? Na! Na-disgrasya ginang pangiandam ko ko dama. Kay igo pa siya didi mga irog-irog sa naong. Oo, day! Abido! Teaching. Kaya ginatakla niya ako. Diba? Expected na yung reaction ng mama ko. Kasi ganyan talaga siya mag-react. And since may mga gamit sa bahay na panglinis at panggamot ng sugat, diretso ko kaagad nilinisan ng maigi ulit. Tapos, ginamot ko ng betadine. Lesson learned lang pala sa nangyari sa amin, no? Kahit ano ka pa ka-experienced sa pagmamotor, always pa rin isipin na yung disgrasya is laging nandyan. Na kailangang mag-ingat pa rin kasi hindi natin alam kung ano yung magiging result ng crash. Maybe, hindi masyadong grabe katulad nitong sa amin. Or maybe, sobrang grabe to the point na dadalhin ka na sa hospital and may tatahiin na. And even worse. Kaya kahit na alam mo na sa sarili mo na sobrang galing mo na mag-drive or kahit sa anong bagay, always think your safety. Kasi walang buhay na nabibili sa palengke, be. Kasi minsan nakakalimutan nating mag-ingat, diba? And then late na yung realization. Kasi late na yung realization, wala ka nang magagawa. Kundi tanggapin kung ano yung nangyari. Mas okay pa rin talaga yung prevention kaysa sa cure. Kung kayang i-prevent, i-prevent. Huwag masyadong maging overconfident kasi baka maging kwento ka, be. Yun lang in this video. Mag-ingat kayo palagi. Safety first.